Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga o magandang tanghali, Malacanang Press Corps. Kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kick-off ng Brigada Eskwela 2025 sa Bulacan. Isa po itong mahalagang hakbang sa paghahanda ng ating mga paaralan para sa nalalapit na pasukan sa June 16. Layunin nito ay siguraduhin ang isang ligtas, malinis at maayos na kapaligiran para sa bawat batang Pilipino. Para po sa ating gobyerno, ito po ay tungkol sa kapayapaan ng isip ng bawat magulang. Gustong tiyakin ng Pangulo na kapag iniwan nila ang kanilang mga anak sa paaralan, alam nilang sila'y ligtas, inaalagaan at binibigyan ng tamang atensyon. At hindi ito magagawa kung hindi rin natin aalagaan ang ating mga guro. Sabi nga ng Pangulo, we care for our children by caring for the people who guide them every day, our teachers. Kaya't ipinahayag niya ang pagpapatuloy ng suporta para sa ating mga guro, mula sa tulong pinansyal hanggang sa retraining at higit sa lahat, ang pagbawas sa mga gawaing administratibo na sumasagabal sa mismong layunin nila, ang magturo at gumabay. Bilang bahagi rin ng ating paghahanda, ininspeksyon ng Pangulo ang orientation para sa paggamit ng Khan Academy Learning Platform at ang bagong stall na Starlink Satellite Internet. Isa sa mga hakbang para iangat ang kalidad ng edukasyon gamit ang teknolohiya. Sa mga guro, kayo ay tunay na bayani. Ang tuturo yan, naging teacher yan. Hindi para yung mamahan, hindi para sumiga, hindi para... Hindi mapakalay ang teacher pag hindi nagtuturo sa teacher natin. Dahil gagaling naman ang teacher natin, walang nagtuturo sa suporta. Susuportahan namin kayo. Ngunit habang inihahanda natin ang mga silid-aralan at mga guro, hindi natin pwedeng isantabi ang mga issues na kailangang harapin ngayon na. Sa kanyang pag-inspeksyon sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan, at Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan, nakita po mismo ng Pangulo ang isang seryosong problema. Walang tumutulong tubig sa ilang palikuran sa paaralan. Ito po ay hindi simpleng aberya. Ito ay usapin ng kalinisan, ng kalusugan, at ng dignidad ng ating mga estudyante. Paano sila makakapag-aral ng maayos kung ang mismong eskwelahan ay kulang sa batayang serbisyo? One of the things that I noticed are the bathrooms. We have to look at the rehabilitation of many of them. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yun, except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig. Kaya't malinaw ang direktiba ng Pangulo. Inatasan ang Local Water Utilities Administration or LUA na agad magsagawa ng investigasyon. Sino-sino ang may pananagutan? Bakit walang tubig? At paano ito'y maibabalik bago magbukas ng klase sa susunod na linggo? May 48 hours ang LUA para magsumite ng initial na report at magbibigay po tayo ng update bukas at muli sa Miyerkules. Ang mensahe ng Pangulo ay malinaw. Ang gobyerno ay may pananagutan, hindi lang sa mga estudyante kundi sa bawat magulang na umaasa sa atin. Responsibilidad nating tiyakin na may maayos na pasilidad, sapat na suporta para sa mga guro at sistemang gumagana dahil yan ang pundasyon ng isang ligtas, maayos at epektibong edukasyon. At sa dulo, ang layunin natin ay kapayapaan ng isip para sa bawat magulang. Ngayong linggo rin po, tutukuyin o titiyakin din po ng Pangulo ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Tacloban at Siquijor, mga pamilyang nawalan ng kabuhayan, walang sapat na tubig, at patuloy na dumaranas ng mga aberya sa kuryente.
Pinatawag na po ng Pangulo sina outgoing Energy Secretary Rafael Lotilla at Acting Energy Secretary Sharon Garin, at nakikipagpulong na po sila at upang ayusin ang sitwasyon sa Siquijor. Nagbigay na rin siya ng direktiba ang ating Pangulo para sa isang malalim na investigasyon sa power provider na Siquijor Island Power Cooperative. At inutos ng Pangulo ang agarang pagresolba sa matagal ng problema sa supply ng kuryente sa lalawigan. Nagsimula na po silang maglatag ng mga short-term at long-term solutions para maibsan ang hirap ng ating mga kabayan mula sa pansamantalang supply arrangements hanggang sa mas matibay at maaasahang power infrastructure para sa isla. Sa Tacloban naman, patuloy na minomonitor ng Pangulo ang pangamba ng mga residente ukol sa kaligtasan ng San Juanico Bridge, isang tulay na araw-araw nilang dinaraanan. Ngunit ngayon ay pinangangambahang hindi naligtas. At malinaw ang direktiba ng Pangulo, magtrabaho at mag-deliver para sa tao. Ito po ay bahagi ng mas malawak na proseso ng pagsusuri sa performance ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan. Gaya ng sinabi mismo ng Pangulo, lahat ay naka-probation. Hindi ito one-time na balasahan. Ito po ay patuloy na performance review. Kung hindi natin naaabot ang target, kung walang aksyon, kung walang resulta, papalitan. We will be much more rigorous, ika nga ng Pangulo. Not only at the top level, but all the way. Kaya't asahan ninyo, mas tututukan pa ang galaw ng bawat ahensya at ang resulta para sa taong bayan ang magiging batayan kung mananatili sila o hindi. Maaari po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question will be coming from Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa pagpapaliban po sa commission and appointments nung appointments po ni Sec J, parang floating status po ba yung kanyang status ngayon, or tiniyak naman po ng Pangulo na siya ay mananatili po sa PCO? Ayon po sa Pangulo at ayon na rin po kay Secretary J, sabi po ng Pangulo ay magtuloy-tuloy lang po sa kanyang pagtatrabaho. So hindi naman po ito makakapekto sa ating kampanya laban po sa fake news? Hindi naman po. Kung ano man po, sino man po ang namumuna sa PCO, yan din po ang magiging direktiba ng Pangulo, kalabanin at pahintuin hanggat maaari ang mga fake news. Sa issue lang po ng rainy season, Yusek, meron po bang direktiba ngayon si Pangulong Marcos sa mga kaukulang ahensya, lalo na po magsisimula na rin po yung pasukan ng mga estudyante sa Lunes? Ang tag-ulan naman po ay, ito po talaga ay panahon ng tag-ulan, itong darating na June. At handa naman po lagi ang mga ahensyang concern kapag po paparating ang tag-ulan. At nakausap po natin at nasabi na rin po ng Office of the Civil Defense ang kanilang kahandaan. Ang sabi po nila ay nakafocus sila sa prepositioning of goods like shelter repair kits, hygiene kits, water filtration kits, air-to-water units, at marami po pong iba. Pati po ang DSWD, ang DOH, at ang iba pa pang ahensya ay handa po. What about po yung mga paaralan po na apekta, ginagamit pong mga evacuation centers, saka po may mga lugar na binabaha, meron po bang particular na utos po ang Pangulo para doon sa mga estudyanteng maapektuhan? Ibibigay po namin ang detalye sa mga susunod pong araw. Thank you po. Maraming salamat, Eden Santos. Next question, Maricel Halili, News 5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, dun sa nangyayaring immigration protest sa Los Angeles, I understand may isang Filipino na naaresto. Meron pa po ba tayong update, details, if there are other Filipinos affected by this protest? Sa ngayon po, ang Administrasyong Marcos sa pamamagitan po ng DFA at ng Philippine Consulate sa LA, patuloy pong minomonitor ang mga recent immigration enforcement and protests. At ang tagubilin po ng Pangulo, bigyan ng assistance ang bawat Pilipino, lalong-lalo na po
kung sila po ay nakabase o nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero pinaaalalahanan din po sila na sumunod po ang batas ng bansa kung saan po sila nakatira o nagtatrabaho. Thank you, Maset. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, kanina nasagot na po ng Pangulo yung tungkol dun sa reklamo kay Immigration Commissioner Viado. Pero may timeline po ba tayo yung ginagawang pag-aaral ng Malacanang tungkol dito? Okay, nakausap din po natin, maliban po sa sinabi po ng Pangulo, nakausap din po natin si ASEC Nico patungkol po dito sa reklamo di umano sa BI. Okay? Commissioner. Ang sinasabi po nila, mas maganda po kung may reklamo ay may kasama rin po sana ebidensya na kapaloob. Mahirap po na white paper lang at walang pinangahawakang anumang ebidensya or isinusumite. Dahil mauubos po ang oras ng DOJ kung puro white paper lamang po ang kanilang pagtutuunan ng pansin. So, hinihikayat po kung meron po talaga kayong reklamo, kahit hindi na po kayo magpakilala, ibigay nyo lang po yung ebidensya para po meron naman pong dahilan para magkaroon ng mas malalim na pag-iimbestiga. Maraming salamat, Pia. Let Narciso, DZRH. Tristan Nodalon, Newswatch Plus. Good afternoon po, Yusek. Yusek, si Senate Majority Leader Francis Tolentino nag-file po ng resolution ngayon sa Senate to end the impeachment trial of Vice President Sara Duterte sa June 30 or in 19 days yung kumbagay mangyayaring trial. While sinabi po ng Pangulo na sa Senate na talaga ang desisyon dyan, naniniwala po ba ang Malacanang na sapat yung 19 days to tackle the impeachment of Vice President Sara Duterte? Katulad po ng sinabi ng Pangulo, ang trabaho pong iyan ay para po sa Senado. Although, ang Pangulo po ay naniniwala po na dapat alamin sa bawat public servant, katulad namin, ang patungkol sa transparency and accountability. Pero sa sitwasyon pong ito, ang Senado po ay nakatuon sa impeachment trial, pero ang Pangulo po ay nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. So hayaan na lang po natin ang Senado ang magsagawa ng kanilang trabaho at let the process take its course. Follow-up lang po, nag-worry din po ba yung Malacanang on the possible impact nga po dahil nagkaroon din ng mga statement, yung simbahan, the CBCP, the universities, urging the Senate to act on the impeachment of Vice President Duterte na kung patatagalin talaga or hindi talaga gagalawin yung impeachment ay posibleng magkaroon ng mga protest, ng mga pagkilos po yung mga grupo. Ano po ang naging pagtingin dito ng palasyo? May kanya-kanya po talagang paniniwala, may kanya-kanyang opinyon, ang bawat grupo, ang bawat tao. Katulad po ng sinabi natin, ang public servant dapat po talaga ay mayroong accountability, may transparency. So, ginagalang po ng Pangulo ang bawat opinyon ng bawat tao at ng bawat grupo. Pero muli, ang Pangulo, ang pagtutuunan po talaga ay ang pagtatrabaho para sa taong bayan. Thank you po. Maraming salamat, Tristan. Next question, Clay Pardilla, PTB4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, President Marcos says a national emergency hotline is coming in just weeks. How big of a game changer could this be in terms po sa pagresponde po ng ating mga pulis sa mga krimen? If the PNP is doing good, it can do much better with this national emergency hotline. Rapid response can curtail or deter criminal activity. At easy access po for assistance or police assistance ay makakapagbigay din po ng 100% ng tiwala ng taong bayan sa ating kapulisan dahil sa mabilis nilang pag-aksyon sa kanilang mga hinaing o sa kanilang mga nararanasan na patungkol sa kriminalidad. So, mas magiging alerto po ang police personnel at mas makikita pong madalas ang presensya ng kapulisan sa kalsada para sa kaligtasan ng taong bayan. Maraming salamat, Clay. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Punta lang ako doon sa courtesy resignation.
Kamusta na po yung courtesy resignation ng ilang cabinet members? I'm interested sana kay Secretary Anyo. Kamusta na po yung, tinanggap po ba ng Pangulo o hindi? Okay, ayon po sa ating Pangulo, and I quote, Secretary Anyo has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And the President agrees, our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. So, maaari pong manatili si Secretary Anyo hanggat kakayanin po niya ang kanyang kalusugan at yun po. May katanungan pa po ba? Christian Yusores, Radyo 630. Good afternoon po, Yusek. Kanina nag-take oath na po si bagong Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. And I know may separate powers ang executive and judiciary, pero meron po bang mensahe ang Pangulo o message for new SC Justice Villanueva? Sa bawat public servant po, ang dapat lang naman pong manatili sa aming mga puso at isipan, maglingkod ng tama. Walang kinakampihan, walang pinapanigan, kung ano po ang nasa batas, yun lamang po. Maraming salamat, Christian. Ma'am Claire. Okay, bago po tayo magtapos, at mayroon naman po tayong babanggitin. Utos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapulisan, siguraduhing mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada. Kapag kailangan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Dahil sa kautosang ito, nasubukan ang mga kapulisan sa pamumuno ni PNP Chief Nicolas Torre III nang sa isang checkpoint ay napansin ng mga pulis ang isang sibilyan na humihingi ng tulong dahil ninakaw ang kanyang motorsiklo. Naging agaran ang pagresponde dahil may nagpapatrolya sa nasabing lugar sa Caloocan, kaya't mabilis na nahabol at nadakip ang suspect. Wala pang 3 minutes ay nakapagresponde na ang ating mga pulis at nahuli ang motor napper. Ayon kay PNP Chief Torre, mas paiigtingin pa ang presensya ng kapulisan sa lansangan dahil ang gusto ng Pangulo at ng PNP, ligtas kayo. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.